So in this video, we're going to talk about quartile, decile, and percentile for ungroup data in Bisaya. So atong gamiton nga data is kani. So mo ni tawag og ungroup data. So naka-list lang siya. 1, 3, 5, 7, 10, o 12. O atong i-discuss sa ay computer na ani is ang quartile, decile, o percentile. So kaning tulo ang tawag sila is measures of position. Kaya sila ang mag-ingon kung asa ang position sa imuhang gipangita nga number based sa data. So unahon nato ang quartile. So mo gyapon nga data atong gamiton 1, 3, 5, 7, 10 ug 12. So ang pagkuha sa quartile is inani siya nga form Q sub K. Ang K mo na position. So upat na siya ka position ng quartile. And mo na yung formula. K, which is the position, times n plus 1. Ang n mo na pila ka book number, no? Unom ka book. So plus 1, always na siya plus 1. Constant na siya. And then na th kay position man siya. Either first, second, third, fourth, fifth, sixth. So of course, kung first, di S tira siya. Pero in general, th man na basta position. And then divided by 4 kay quartile man siya. Quartile is divided by 4. So, upat na siya ka quartile. First quartile, second, third, o fourth. So, kanang fourth quartile, usually di na siya ka-computean kay mo. Kung unsa ni pinaka-last nga number sa data, of course, ang data, it should be arranged in from smallest to biggest. So, unsa tong biggest, mo na to ang fourth quartile. So, usually, ang gasulbon na rin is ang first, second, o third quartile. Karon atong compute ng first quartile sa data. Nga 1, 3, 5, 7, 10, 12. So kung wala naka-arrange ang data from smallest to biggest, kailangan siya i-arrange una. Ang tawag siya ang arrangement is array. A-R-R-A-Y. So base formula, no, ang K is 1. Okay, first quartile man siya. So 1 times 6 plus 1. Kaya 6 kay uno man sila kabuok, and then always na siya plus 1 over divided by 4. So always po na divide by 4 basta quartile. So i-add mo 6 plus 1, 7. 7 times 1 is 7. Then kopyahan mo ang 4 sa ubos. Then 7 divided by 4 is 1.75. So butang atong th kay rank raman siya or position. So asa dapit nga position ang first quartile, na siya sa ika 1.75 position or rank. So asa man ang 1.75. So tunga sa first ug sa second number from smallest to biggest. So basta decimal gali siya 1.75 example kani. So imo siyang bulagon, no? Ang 1 as first ug ang 0.75 imo nimong i-separate mo siya as plus 0.75. So ang 0.75 i-times nimo na sa next sa first. If 1 man ang unang number, no, first. So unsay next ana is second, no? So ang 0.75 ang decimal nga part times nimo sa second minus the first. No, asa nagikan ang second mo na ang sunod sa first kay 1 man na ang imong whole number. Dayon i-minus nimo siya sa previous, which is the first. So ang first number is 1 and then plus 0.75, which is mo to siya ang extra nga decimal, times unsa may second number, which mo na ang 3, no? Ikan sa pinakagamay nga number, kaduha nga number is 3, and then minus sa first nga number, which is 1. So kopyahon sa nimong 1 ug ang plus 0.75, then nahon nimo nang nasa parenthesis. So 3 minus 1 is 2. And then i-multiply nimo 0.75 og 2, mahimong 1.5. Yeah, then nimo na.
1 plus 1.5 is 2.5. So meaning ang first quartile is 2.5. So unsa pasabutan na? Pasabutan na ang 25% sa imuhang data is below 2.5. Ang remaining 75% is 2.5 and above. So kanina pod second quartile. So second quartile naman siya. So 2 na ang primero kay mo man K. Position man niya ang second, so 2. Times 6 gihapon kayo ng mga kabuok numbers plus 1, always na plus 1, divided by 4. Kaya always na divide by 4 kung quartile. So i-compute ni mong taas, 6 plus 1 is 7, then 7 times 2, 14. Munang 14 ang taas. Then kopya lang din sa ubos. And then 14 divided by 4 is 3.5 or 3.5. So, buhaton gyapon nimo the same ang sa previous. Ang 3.5, ang 3 ana i-separate nimo as the third number plus ang 0.5 dayon sa fourth minus third. So, amo nagikan ang fourth mo na siya ang sunod sa third. Kung unsa mo galing sunod anang whole number mo na may butang diha. Fourth and then minus ang yung previous which is third. So, i-substitute nimo ang third number is number 5 plus 0.5 times ang say fourth number sa given data 7 minus ang third which is 5. So compute nimo na nimo ang nas parenthesis. So kopyahon lang sa nimong uban. Then 7 minus 5 is 2. And then i-multiply nimo ang 2 og 0.5, that is 1. Then ang 5 is kopyahon ra. Then i-add 5 plus 1 is 6. So ang ika-second quartile is 6. So pasabot ang basta second quartile 50% na siya. So 50% sa imong data is below 6. Ang 50% po, another 50% sa imong data is 6 and above. So kanina po ang third quartile sa ani nga data. So same ra gyapon nga data. So ang since third quartile naman siya, so ang K is mapulihan nag 3. Then times n plus 1. So n is pila ka buok, unom mo siya ka buok divided by 4 since it's quartile. So 6 plus 1 is 7. 7 times 3, 21. Then divide mo 21 divided by 4, 5.25. Pero if ever gali whole number ni siya, ang answer, no? So bisag unsa nga measure sa position, basta whole number ang answer. Example 5 lang na, walay 0.25. Unsa tong ika-fifth number mo na to answer. Wa na kay padayon. So since decimal man so imong bulagon, no? 5th plus 0.25. So it will be 0.25 times 6th minus 5th. So ahagi ka ng 6th mo ni sunod sa 5th. So unsay sunod nga number. So 6th minus 5th. So 5th number is 10 plus 0.25 times ang ika-6th number is ang 12 minus ang previous which is 10. So iunahon nimo nas parenthesis sa compute, no? I-kopyahon lang sa nimong uban. 12 minus 10 is 2. So 2 times 0.25 is 0.5. So kopyahon lang din mo ang 10. Then i-add 10 plus 0.5, 10.5. So ang third quartile is 10.5. So ang third quartile is 75% man na. So meaning sa imong data, 75% sa imong data is below 10.5. Ang remaining at 25% is 10.5 and above. So, naapatay gitawag nga interquartile range, no? or IQR, i-abbreviate as IQR. So, saan pag-compute sa interquartile range? So, guprasa ni siya. So, kaning interquartile range, usually gagamito ni siya pag-interpret kung ang imong data layo ra posible siya outlier siya. Meaning layo ra siya sa ubang data.
So inana, although dili ra medyo kuan na siya. Mabawra na nga siya ang interpretation sa interquartile range. Pero ang atong focus karon is ang saan siya pag-solve, no? Pero basically, yung gamitan is pag-determine sa outlier. So, kung again, ang outlier mo na siya number nga layo ra siya gikan sa kumpara sa uban data. Maapektuhan ang computation. Tungod kay naay number nga excessive yang kadako. Example, 1, 3, 5, 7, 10, 12 niya na din isa nga 500. So, mo na itawag outlier. Layo ra siya sa uban data. So, pag-compute sa interquartile range, so i-subtract nimo ang third og quartile og first quartile. So, ang answer sa third quartile gaganiya is 10.5, ang first quartile is 2.5. So, ang iyahang interquartile range ani is 8. So, diri na punta sa decile, no? The same gyapon nga data. So, ang decile is similar ra gyapon ang formula sa quartile. So, na yung symbol nga D sub K. K is position. So decile is there are 10 positions from D1 to D10. And yung formula the same gyapon kaganiha, K times N plus 1 TH. Ang divisor lang niya is 10, dili na 4 kay decile naman siya, meaning 10. So 10 na siya ka division sa data. So na siya napulo ka deciles from D1 up to D10 or the 10th decile. So of course, ang 10th decile mo na pinaka-last, ang pinakadako nga number sa data. So for example, kung ano itong third decile sa data. So, ang third decile is 3 kay mo man K, 3 times 6 plus 1, 6 kay unong kabuok, given nga data. Divided by 10. So always not 10 basta decile. So, i-compute ang taas, 6 plus 1 is 7. 7 times 3, 21. Then, kopyahan lang din ng 10. Then, divide. 21 divided by 10 is 2.1 or 2.1st. No, ST ato yung butang kay 1 man. And then, bulagon na nimo ang duha since naka-decimal man siya. So, may mong second plus 0.1. So, 0.1 times sunod sa second, which is third. So, third minus the second. And then, i-substitute nimo unsay second number, which is 3, plus 0.1 times third number, unsay third number, that is 5, minus the second, which is 3. So, imong i-compute na ang nasa sulod sa parenthesis. So, kopyahan lang sa imong uban. So, 5 minus 3 is 2. And then, kopyahan lang sa imong 3. 0.1 times 2 is 0.2. And then, i-combine 3 plus 0.2, 3.2. So, ang pasabot na, third decile meaning 30% man na. So, 30% sa imong data is below 3.2. Ang remaining 70% is 3.2 and above. No? So, tingala kang anong 30 o 70. Kaya total man na ng entire data is 100%. So, ang sunod na po is another example sa decile is 8 decile. So, kani 8 na po itong K. Same ra gyapon ang atong N. Then, ang divisor 10 gyapon kay decile man. So, i-compute ang taas. 6 plus 1 is 7. 7 times 8, 56. Then, i-divide mo 56 og 10, 5.6 or 5.6. So, bulagon nimo ng duha, kay decimal man siya, 5th plus 0.6. Times, sa sunod sa 5th is 6th. Minus the 5th. So, ang 5th number is 10. So, kopyahan ng 0.6 times ika-unong nga number is 12. So, 12 minus ika-5 is just 10.
Paguman, imo dayong i-subtract una ang sulod sa parenthesis. 12 minus 10 is 2. Then i-multiply nimo, 0.6 times 2 is 1.2. Ang 10, kopyahon na lagi na. Then i-add, so 10 plus 1.2 is 11.2. So muna ang ika-8th decile. So 8th decile gani, pasabot 80%. No? So, yung pasabot, 80% sa imong data is below 11.2. Ang remaining 20%, 11.2 and above. So, ang sunod na to i-discuss is ang percentile. So, the same yapon nga data. So, percentile, na-symbol nga P sub K. In K is position na siya. From 1 to 100, kay percentile man siya, percent meaning 100. So, ang formula, the same lagi hapon, pero ang divisor niya is 100 na. No, mag-divide 100. Kung ang quartile, 4, and decile, 10, percentile, 100. So, K times N plus 1 lang ihapon. So, ang percentile na ay P1, P2, P3, taman sa P sub 100 or 100 percentile. So, example, kuha na to ang 45th percentile ani nga data. So, computer na to, ang K is 45 times 6, kay 6 man kabuok numbers given. 10 plus 1, always na plus 1, divided by 100. Kay 100 man ang divisor sa percentile per me. So, computer na to ang taas, 6 plus 1 is 7, 7 times 45, 315. Then, kopyahon na rin ang ubos, nga 100. Then, i-divide, 315 divided by 100 is 3.15. So again, akong gi-explain pa, kung whole number gali na siya, ang 3 ra siya, walay 0.15, third number lang. Kung sa itong ikatulungan number, mao na to answer. So, pero sa itong mga example naman siya decimal, so bulago na to na. So, ang 3 is separate as third, plus 0.15, and then times, sunod sa third is fourth, minus the third. So, unsa ang third number? That is 5. Plus 0.15 of fourth, which is 7, fourth number from smallest to biggest, minus the third number, which is 5. So again, don't forget nga i-arrange nimo ang data smallest to biggest, or else wrong imong answer kung di nimo malimtan nimo arrange ang data. So compute nimo una ang sulod sa parenthesis. 7 minus 5 is 2. Then i-multiply nimo ang 2 ug 0.15. That is 0.30 or 0.3 parehara. Then i-combine 5 og 0.3. That is 5.3 or 5.30. So kanang 45th percentile meaning ana 45%. So ang 45% daw sa imong data is below sa 5.3. Ang remaining 55%, 5.3 and above yung value. So last nga example sa percentile, say for example 68 percentile. So same ra gyapon nga formula, 68 man ang case, butang to 68 times 6 plus 1 divided by 100. So compute ng taas, 6 plus 1 is 7, 7 times 68, that's 476. And then kopyahon lang din ang denominator ng 100. And then I divide 476 divided by 100, 4.76. So ika 4.76 nga data sa ato ang data. Pero of course wala man, di man nato ma-determine kung decimal siya. So ato na computon, atong bulagon. So fourth plus 0.76 times, ang say sunod sa fourth, fifth minus fourth. So say fourth number, 7 plus 0.76 times ang sa ika-5 nga number, 10 minus ang ika-4 which is 7.
Then, computon otro ang sulod sa parenthesis. So, kopyahon lang sa ang uban. 10 minus 7 is 3. And then, i-multiply 3 og 0.76. That is 2.28. And then, i-add 7 plus 2.28. 9.28. So, pasabot, kanang 68 percentile, meaning na 68%. So, 68% daw sa imong data is below sa 9.28. Ang remaining around 32% is above or is equal to 9.28 and above. For watching, and I hope na may na-learn sa ako ang video ani. And unta mag-subscribe mas akong simple nga channel.